pag-usapan natin yung mga pampaganda, pampaputi, para sa pekas, iwas kulubot, stretch marks, keloids. Kasama natin, walang iba kundi si Dr. Cathy Go, napakagaling na dermatologist, skin expert. Birang-bira to. Free consult sa derma. Alam naman natin, mahal ang consult sa derma. Dr. Cathy, pampaputi. Siguro pampaputi muna. Oh, sige po. Yung kasi ang marami nagtatanong. Oo nga, gusto nila magpaputi. Oo. Well, kung talaga kayo manggi po tayo, baga kasing kulay po tayo ng original po nating mga ninuno, medyo mahirap pumuti. Pero pag ayaw po nating umitim palalo, sunblock po. Minimum po, maglagay po ng sunblock. Lalo po sa exposed areas. Okay? Now, sa mga whitening... Anong klaseng sunblock? Well, pang swimming po nating sunblock, pwede na po yan. Yung mga over the counter natin. Ang tip lang po natin sa sunblock, gamitan po ng SPF 50. Minimum SPF 50 po. Tapos, meron pong nakalagay na mga plus sa dulo. Kasi po, meron UVA na plus po yun eh. At yung number 50 po, yun po ang recommendation. Tapos, iwas sa araw. Opo, actually, iwas sa ibang araw. kabayan natin, hindi nila maintindihan bakit kailangan iiwas sa araw. So, every time po, kung pwede, payong po importante. Ang kulay po ng payong, mas maganda po. The darker it is, the better. So, black is best. Black payong. Black payong. Hindi po yung uso na puti, yung transparent, galing Japan. Mas maganda po yung itim. Tapos po, kung pwede po sa mga nasa farm o di kaya sa may, palayan, sa beach, no? Wide brim hat. Wide brim hat. Sombrero. Sombrero. Gusto natin medyo maputi pa rin, ano? Kahit nagsiswimming. Maglagay ng sunblock. So, bago mag-swimming, nag-sunblock. Pagkaahon po sa tubig, mag-sunblock po uli. Babalik po uli, mag-sunblock po uli. So, sunblock po ng sunblock. Meron bang medyo murang sunblock? Ang daming sunblock, yung iba mahal eh. Oo nga eh. Pero lahat sila mahal talaga. Kaya, iniisip ko kung ano yung mura. Wala kasing murang sunblock. Lahat sila mahal eh. Actually, yung zinc oxide. Zinc oxide. Ano po ito? Lumang gamot na po ito. Maganda pong sunblock yun, pero pag nilagay po natin sa muka, paste po ang itsura niya. So, para kayong clown. Pero maganda po siya ng sunblock kasi nga po, physical block siya. Yun lang, pag tinanggal ninyo, malagkit na malagkit. Talagang hindi, mahirap siyang tanggalin. Nakadikit na siya sa balat. So, yun. Sa mga pamahid pampaputi, meron bang pwedeng ipahid? Meron bang peeling? Alam ko, maraming nagiging side effect yung peeling. Meron bang pwedeng ipahid? Ang uso sa atin dito ngayon, gluta soap, kojic soap, yung gluta iniinom din. Sa totoo lang, hindi ko alam kung effective yun o hindi. So, sa mga ating mga viewers na umiinom noon, kung pumuti kayo sa gluta, very good. Pero hindi lahat po ng minom ng pumuti eh. So, yung kojic soap, ginagamit din po natin yung pang paputi. Well, okay na rin. Pwede na rin po. Hindi ko po kayo pipigilan sa paggamit noon. Ang problem ko lang po doon, minsan, nakaka-dry po ng balat. So, yun po yung nakikita natin. Kung meron kayong hika sa balat, kung meron dry skin po kayo, at gumamit kayo ng kojic soap, o di kaya gluta soap, lalo po kayo mangangati. Yun lang naman po ang ating precaution doon. Sa pamahid po, yung mga astringent, uso po yan ngayon, ano? Pampaputi yun. Kasi meron siyang tretinoin and hydroquinone doon sa kanyang gamot eh. Ang experience ko po kasi niyan, from years of practice po, ano po, yung mga sobrang pula na astringent, awa ng Diyos, lalo hong iitim yung pekas. So dapat konti-konti lang. Right dose. Hindi ko alam eh. Kung siguro, paminsan-minsan, mas konti, mas maigi. Ano po? Fortunately, saka pupula nila, kasi gusto nila yung pula eh, nangingitim lalo yung pekas. So, yung pekas na yun, lalo siyang umiitim, lalo pong mahirap pang matanggal. Yun po yung disadvantage noong product. Pero ang tretinoin may tulong naman. May tulong naman, totoo. Ang tretinoin, pampaputi. Meron siyang tulong kasi tinatanggal niya yung outer layer of the skin. Pero, you have to understand, pag sumobra naman po. Yes, so dapat yung eksaktong konting-konti lang. Konti lang. Huwag naman ho natin gamitan na parang, wow, parang pulang-pula po kayo. So, pag meron din nagsabi sa sunblock daw, namumulas sila.
Hindi ko po alam. Hindi dapat. Sa sunblock Sa sunblock lang po kasi baka po namula kayo dahil allergic kayo sa sunblock na ingredient. Maari po 'yon. Pero yung mismong sunblock po nakakapagpapula, maaaring hindi po. Minsan yung mga eskinol, yung luma, yung tinatanggal yung dumi-dumi sa mukha. Yes po. May tulong naman. May tulong naman po. Okay. Okay yung eskinol. Okay lang po. So yung eskinol po, kung wala naman po kayong problema sa tigyawat, makakatulong. Kung may tigyawat kayo na konti lang, okay lang din po. Ang ayaw lang po natin, yung mga sensitive skin, yung mga very dry ang skin. Pag naglagay po sila ng eskinol, baka lalo lang sila mag-dry, baka humangati. So pag normal skin to oily, okay lang po. No problem. Yung sa moisturizer, Dr. Cathy, marami rin nagtatanong, moisturizer. Yes. Moisturizer, you can do, siyempre yung sa market ngayon, ang pinaka-famous po sa mga pasyente ko po tinatanong, si Olay. Yung po yung ginagamit ng pasyente, si Olay. Medyo mahal lang. Medyo mahal lang. Siyempre, inisip natin, mas mura, na pwede bang sabon na lang na meron bang mild soap? Pwede bang baby soap na lang? Dove soap has a moisturizer in it, so we like prescribing that as with other dermatologists, no? Ivory. Ivory is a dryer soap. Feeling ko sa Ivory, minsan parang nakakaputi, hindi ba? Imagination ko lang. Really, pagkatapos mo maghilamos kasi, namumuti talaga. Natanggal yung surface oil eh. So parang nabanat siya ng konti, parang nag-smoothen siya. So yun yung parang immediate effect pagka naghilamos ka. Parang kuminis ang katawan, ang balat natin. Yun ang immediate effect. Kasi nga natanggal ang surface oil. So yung pangpahid dito lang sa labas? Dito lang sa labas siya eh. So pagka medyo matapang yung ginamit nating astringent, lumalalim siya, pumupunta dito kaya namumula. So if you look at it, ito po mga blood vessel eh. So pag nasunog naman kayo, ayan, sa sunburn, sa sobrang sunburn, pwede yung matuklap ito. Lalabas po ng mga paltos-paltos dyan sa taas. Yung second degree burn, yung po yung tinatawag na ito, ayan na, malalim na po siya. So yung mga gamot ho, yung mga astringent, kapag number 3, ang ginagamit natin, mapula po tayo. Ano ho? Mapula po yan dahil po natatanggal po itong outer layer of the skin. Tapos, mas sensitive kayo ngayon sa sunlight. Kaya po yung mga pekas, lalo po siyang iitim. So, yun po yung problem sa mga nasobrahan ng astringent. Stretch marks. Yes, ang stretch marks po, madaming problema po yan. Hindi lang po sa mga mothers, problem din po yan sa mga bata. Yung mga mabilis pong lumaki. So, na-stretch mark po yung kanilang hita, yung kanilang legs, nagkaka-stretch marks po. Unfortunately, wala po talaga tayong magawa dun sa stretch marks. Kahit po natin i-laser, very little improvement na would be commensurate dun sa minayan po nating laser therapy. But you have to understand, with time po, mag-i-improve po yung kulay at yung hitsura po ng stretch marks. May stretch marks kulay itim-itim. Yung kulay itim, well, you can put yung mga tretinoin products para pumuti siya. May over-the-counter ba itong tretinoin? Eh, di ba yung over-the-counter na mga astringent? Hindi rin. So, depende talaga. Dapat dermatologist magbibigay. Well, para mas babagay. Alam niyo po sa akin, pag stretch marks po at ayaw natin gumastos, ang sinasabi ko lang po sa magulang, lagyan ho ng sunblock. Kasi po yung sunblock against the sun, di ba? Yung kanyang sun protection. With time, na-moisturize niya yun, na-protect niya from sun exposure. With time, gaganda naman po siya eh. So, not to worry. Hindi pa natin na-discuss na topic, labi. Yung labi po, pag gustong kinakapalan, nilalagyan po natin ng filler na po ini-injectionan. Mahal po yun eh. So, medyo kung gusto nyo pouting lips, yun po yung ini-injection. Yung tinatato naman po, well, kung gusto nyo ma-define yung line ng labi, yun po yung tinatato. Ang problem ko lang po sa red tattoo, kasi syempre gusto natin red. Ano po? Well, as we age po, no, our face, nag-iiba po yung hitsura natin as we age. Eh, no? So, maari pong with time, in time, like so many, pag tumatanda po tayo, that tattoo may no longer be the nice tattoo that you had in the past. No? So, maybe you need to re-tattoo if you're the type of person. Okay? Now, kung ano bang bagay na parang maging more red yung ating lips, di ho ba? Meron po ba tayong kailangan ipahid?
Di ba, lipstick na lang po, kaya lip gloss. Pero, meron ba dapat kainin para maging much redder ang ating lips? I always advocate the intake of fruits and vegetables. So, sa mga pasyente ko pong tinatanong, sa mga tao pong nagtatanong, ano po bang sikreto ng magandang balat? Fruits and vegetables po, water, a lot of exercise. Yung po yung talagang parati kong sinasabi sa pasyente. Marami kang carrots, tsaka mangga, namumula ka diba? rin. Oo, namumula rin tayo. So, for me, I advocate that instead of taking a pill, you know, or infusion of vitamins. Pero sa akin po, I would advocate fresh fruits, vegetables, sa mga young teenagers dyan, please, vegetables, leafy vegetables, very good po for our skin, and lots of water po. So, yung lip po na, makikita nyo, unti-unti pa, parang nagiging reddish na yung lip ko. Pero, isipin nyo na lang po, kunyari po, yung magulang ninyo may kaitiman, no? Ano po? Namamana din. Namamana po yun. So, imposible po kung ang magulang ho natin medyo maitim, magiging very red yung lips natin. Imposible. Pero po. pwede ma-lighten konti. By shades lang siguro. By shades. O, di kaya mag-lipstick na lang po tayo. Okay na rin. Yeah, Yung melasma po, well, banggit na ho natin kanina yung mga astringents, di ho ba? Meron ho siyang limitation. Kumbaga, pwede ho natin gamitin yon, pero wag naman yung sobra, baka ho mamula tayo at lalong umitim. So, ang paggamit po ng astringent for melasma, maybe once, na manipis lang po, no? May technique po ako para sa paglagay ng astringent, no? Kung hindi ho natin maiwasan na, nandito na, nabili ko na astringent, ano po ba ang pwede kong gawin? So, yung astringent po, ginamit po niyo sa cotton ball, di ho ba? Huwag po masyadong madami, hindi po ito katulad ng Eskinol na pwedeng sangkatutak yun na ipapahid natin sa mukha. Ang astringent po is medicated eh. So, paano po natin gagamitin siya? Pagkalagay po natin sa cotton ball, isang beses lang ho nadaanan. Hindi ho pa ulit-ulit. So, pagka pinahid po natin sa gitna ng mukha, isang beses lang po. Isang beses lang. Hindi yung, iikutin pa natin yung cotton ball, para ulitin ulit. Hindi po. Isang beses lang po. Kung pwede po, once a day, lalo po mas maganda sa gabi. Kasi po sa morning, gusto ko po maglagay po tayo ng sunblock. So, yung sunblock po, importante every day. Kahit lalabas po kayo ng bahay o hindi, maglalagay po tayo ng sunblock. Tapos po yung ating astringent, sa gabi na lang. Now, yung freckles po, syempre, pag nilagyan nyo ng astringent, syempre may tulong din po yun. Pero huwag po natin kakalimutan yung sunblock sa umaga. So, both the astringent can work for the freckle and it can also work for melasma. Yes. Vitiligo, please. Please, vitiligo. Oo nga. Okay, meron po akong another tip. Pwede po natin, pagka vitiligo po, no, yung talagang isolated places. Meaning to say, basta ho, hindi sa labi, sa tips of the finger, yun po yung pinakamahirap matreat ng vitiligo. Mahirap po siyang mabalik ng kulay. Pero doon sa exposed areas, pwede po niyong gamitan ng perfume, any perfume. Lagyan niyo po yung dot na yon every morning. Babango kayo, tapos meron pong sun-attracting factor yung mga perfume. So, yung eau de cologne. Yung po yun, sa sun-exposed areas po. No? So, kunyari, meron kayong vitiligo sa, let's say, sa kamay o sa braso, lalagyan niyo po ng perfume yung gitna every morning. So, with time, it's a sun tanning solution. With time, it will, babalik unti-unti yung color. Pero, I will have to tell you, there is really no cure for vitiligo. Wala po siyang cure talaga. So, for women who want to make, look good right away, camouflage it with makeup. Ganun na lang po. I-foundation na lang po natin siya. Pero, wala po Talagang ganun po. Mahirap po siyang i-treat. Parang butlig-butlig. Parang minsan may ganito rin ako ito. Parang butlig-butlig. Para siyang sebaceous hyperplasia. Dalawang bagay ang pwedeng sebaceous hyperplasia or milia. Meron din ako niyan Oo, milia. Milia, opo. So pagka nagkakaedad po tayo, sorry pag sinong natamaan diyan, nagkakaroon po ng parang whitehead po na medyo medyo malaki. O hindi kahit anong tiris, hindi po siya matanggal So pwede po siyang ang ginagawa po natin siya,
pwede natin siyang tanggalin po. Kailangan po natin tanggalin. With the use of a needle. Laser? No. No. We apply anesthesia cream and then we either burn it or we use to prick open with a needle point and then remove the sebum o yung laman pong parang whitehead sa loob. Yes po. Meron din nagtanong ng skin tag. Marami ring skin tag, yeah. kilikili, Yes. yung balat na naka Oo, kuntil sa Tagalog. Kuntil. Correct. Yung kuntil, medyo po mas madami siyang nakikita natin sa may katabaan. No? So, pag medyo mataba po kayo, mas marami pong kuntil na lumalabas. Ano pong pwedeng gawin doon? Hindi po pwede natin gawin na pamahid eh. Kasi po, kailangan po talagang sunugin. So, kinocauterize po natin siya. Yung mga, iniisip ko kasi, Willie, kung merong paraan para makatipid, no? Yung mga pang-warts? Dewart o yung mga ganun. Mahal din po yun, si Yung Dewart. pang-warts? Oo, mahal din siya. Ang problem lang po kasi doon, ganito po yun eh. Okay sana po yung mga gamot na yun. Kaso lang po, pag ginamit nyo po yun sa skin tag, sa kuntil po, you have to understand, nasa fold po siya eh. So, pag naglagay po kayo ng chemical na yun, pwede pong malagyan yung ibang parte ng leeg ninyo, masusunog, yes. So, kung may kuntil kayo sa kilikili, nilagyan ninyo yun, tutulo. Hindi nyo na natanggal o na ayos na maigi. Pagkababaho ng kilikili, syempre pinagpawisan, pwede kong kumalat yung fluid, yung chemical in the other areas of your armpit. Kaya po nagkakaproblema. Ito, keloid. Keloid. Oo nga. Peklat. Peklat ba tawag dito? Hindi, Well, keloid siya. keloid, oo. Peklat rin ang keloid. Yes, oo. laki ng keloid. Oo, mukhang wart siya. So, keloid and wart, ang daming may ganitong problema. Yes. Okay. Ang keloid po, meron po akong tip. Oo, yung keloid po, ganito po yan eh. Pagkapag nandoon po siya sa area of tension, dito po sa dibdib, ito po sa braso. Pag na-stretch po kayo, binat-binat po kayong ganyan, lalo po siyang lalaki. So, kung ayaw ninyong lumaki siya, pag niinat kayo, naalala, ay may keloid pala ako, dapat pa ganun. Payakap, hindi po palabas. Okay, payakap po tayo. Kasi po, yung stretching ng skin pong yon, lalo po siyang magpapalabas papalaki ng keloid. So, ano pong pwede natin gawin? May tip na naman po ako ulit. Pag ayaw nyo pong, mahal po kasi sa amin po kasi, mga dermatologists, ang ginagawa po natin, ini-injection lang po natin siya ng steroid. Yun lang po kasi ang pwedeng magpa-flat ng keloid. Opo. So, yung iba po, nile-laser, mas mahal pa po yun. Ano po? So, tip na lang po. Kung ayaw nyo pong lumaki at lumambot na lang sana yung keloid, compression po. Compression. Ano pong compression? Let's say, for example, meron po kayong keloid sa knee, no? I-bandage nyo po siya. Compression. So, pag kino-compress nyo po yun kasi, napipigilan po yung pagbanat ng balat. Kaya po hindi lalaki. So, in movable joints, yun po yung problem. Dahil sa movement, lalong lalaki ang keloid ko. So, ang pinaka-minimum, kung hindi po natin kayang magpatingin sa doktor at magpa-inject, balot po ng bandage. Yes, no? Now, in areas na hindi natin mabandage, what you can do also is use a tape. Tape po. No? Adhesive tape. Yun nga lang, medyo, kung ito po yung keloid natin, medyo may space po siya na para ma-stretch po natin yung tape over. No? So, hindi po eksakto, meron po siyang parang allowance. Para pag takip po, meron pong pressure on the side. So, the key factor there is pressure. So, kung may pressure po, mapipigilan po yung paglaki. Hindi naman masusugatan yung keloid sa tape. Sa tape, of course. Paghila. With time, kakalagay natin, minsan nagkakaroon ng allergy sa tape, sa gilid, di ba? So, ang technique natin dyan para ma-avoid yun, pagtanggal ng tape, baby oil. Lalagyan po natin yung gilid ng baby oil para hindi siya ma-irritate sa tape. Pero ang technique, kaya po mas gusto ko yung bandage, kasi nga po, iikutin nyo lang eh. Tapos, lalagyan lang ho natin noong pang kagat doon sa ends para walang tape involved. Pero in areas na hindi natin maiwasan, na walang, paano ba natin babandage yung dibdib? Ano po? Tape will do. So, Doktora, yung warts, last topic.
warts, kulugo? Marami pong, sa market, meron po tayong Duofilm, no? Wart removal. Wart removal, yung mga sa mall, yung mga dewart. Pwede ba yun? Safe ba yun? Ganito po yan eh. Ang aking problem lang po sa ibang wart removal products, mismo nunal, ginagamitan nila ng wart removing product. Hindi, sa akin po, mali yun. hindi po pwede yun. Kasi Delikado. po, we want to make sure yung wart, wart, hindi ko pa, kaya nga ang pangalan niya, dewart. Pero I do not advocate that it be used to remove moles, no? Kasi yung moles po, pwede ho maging cancer yan eh. So, mas maigi kung hindi po kayo tiyak kung nunal ba yan, na kailangan tanggalin, patingin po tayo sa doktor. Kasi po, maari pong cancer yon kung hindi natin naalagaan. Pero for regular wart, it's alright to use. However, I would suggest patients to be very careful kapag gagamitan po natin siya sa mukha. Kasi po, pag hindi tama po yung pagpahid, napadami, lalalim, peklat po na malalim. Yun po yung problema sa mga chemical reagents na yan. Sa kamay po, okay, kung gusto niyong subukan, o kaya sa ibang parte ng katawan niyo po. Pero yung sa mukha po at sa liig, I would suggest not for you to use it. Sa dermatologist na lang. Palagay ko kasi kung hindi, pangit ang lalabas, mas malaki pa ang magiging problema. So, yung sa warts, pag sa derma, sinusunog. Sinusuno, o di kaya one time lang, tapos na. one time, tapos na. Kung sa mga, may tip ulit po ako, ano po, para hulang matama natin yung paggamit, ano po. Kunyari po, gagamit po kayo ng solution for removing a wart. Okay, may technique po akong i-share sa inyo. Kunyari po, may wart kayo dito sa kamay. Yung paligid po ng wart, lagyan nyo po muna ng petroleum jelly. Para ho, paglagay nyo ngayon ng solution, doon lang siya pupunta, hindi po siya mapupunta sa paligid na normal skin. So, ganun po ang gagawin natin. Lagyan po muna ng petroleum jelly yung paligid. Tapos po yung wart solution na yon, lagay po doon natin sa gitna. Para doon lang po siya sa gitna malalagyan. And then try to observe it. Another day, the following day, do the same. Apply the petroleum jelly on the periphery or the gilid. Tapos po, lagyan noong wart solution on the middle. Tingnan nyo po. Usually po, pinipair yan eh. Kaya, nililinis, no? Ginugupit. Ginugupit yung mga ibang wart solutions, no? Pero, in some cases, titigas and then you just peel off. Pero, para lang ho hindi kumalat yung solution sa ibang lugar, I would always recommend that you apply petroleum jelly around the area. Nakakahawa ang wart? Opo, dumadami po siya, lumalaki. Pwede mahawa ibang tao? Pwede rin mahawa. It's a virus? It's a virus caused by different types of papilloma virus. Yes. O, kung meron kayong ganitong mga nakikita sa balat, kailangan talaga ipapacheck nyo. Ha? So, ito na lang yung pinaka-last topic natin. Pag may ganito, saan dito, doktor, ang emergency? Saan dito ang hindi emergency? Well, ito ang pinakamasamang klaseng type of skin cancer, melanoma, no? Ang melanoma madalas pinanggagalingan niya, nunal. Kaya po hindi ako sang-ayon ng mga pasyente na gumamit ng mga pangtanggal ng nunal ng mga wart solution. Kasi po, baka ho, isang bagay siyang pangit na nunal na kailangan po i-biopsy. So, importante po, hopefully, hindi po natin marating tong stage na ito. Kasi po yan ay highly malignant. Yes. Itong mga iba, doktor. Yes, no? Kailangan ko lang, really, let me just tell our patients, no? Ang mga viewers natin, ano yung characteristic ng magandang nunal? Very important po yan. So, ito po yung normal mole. Kung ang kulay po, tingnan ninyo, regular po na brown siya. Very important na kikita po natin yung paligid niya. Na-delineate natin po yung paligid. Very clear. Yung surface niya is smooth. Tapos po, hindi siya biglang lumaki. Wala akong pag-iba sa kulay. Hindi po sumakit. Yan po yung signs ng isang magandang mole. So, hindi po ibig sabihin na, kunyari, may mole kayo, yung pala, ganitong klase, pinatanggal ninyo ng wart yung removal, yung pala cancer po. If you look at it po,
tingnan nyo po, mas iba po yung kulay ng surface niya. Meron sobrang itim, meron siyang light brown, meron dark brown. Tapos po, hindi po siya pantay yung kanyang paligid. Meron pong parang lumalabas, umuusbong na maliliit. No? So, ito po yung mga sinyales na maaring hindi magandang nunal po yung meron tayo. Itong mga ibang mga sakit, common din itong mga cancer na to, Dr. Cathy? Ang kagandahan kasi ng lahi natin, Willie, mixed race na tayo, marami sa ating mga mistisa na, no? So, minsan, sa mga pasyenteng katulad natin na mixed race, nakikita na rin natin itong mga basal cell cancer, no? Madalas to sa mga puti eh. So, ito, isang bukol siya ng balat eh. Maaring parang nunal lumabas, no? Pero pag nakita ninyo, pula kaagad siya. Tapos yung kanyang surface hindi smooth, no? Ito rin, this is another type, squamous cell. Sa totoo lang, yung basal cell at squamous cell may hawig siya eh. Pero tingnan ninyo yung gilid niya, parang crater, no? Yung gilid niya, tapos yung paligid mapulang-mapula. Parang may mga blood vessel ng skin. Tapos yung gilid, yung gitna niya, parang ulcer. No? So, ang basal cell, pwede rin maging ganitong hitsura eh. So, we need to make sure na pag ganito po yung lumilitaw, lalo po sa may edad na, pa-check po natin yan sa doktor. Thank you po. Thank you very much. Any final tips sa ating kababayan? Okay. Another thing, no, para lang clue lang sa ating tip. Ito po yung last tip. Madalas po tayo kasi tayo magkasugat. Di ho ba? Ano po ba ang magandang paraan para natin maalagaan ang sugat? Betadine po. Povidone iodine, no? Marami na po ibang brands eh. Kung meron po kayong sugat, para ho hindi na natin siya kailangan inuman ng antibiotic, ang paraan ko po, cotton ball po, basang-basa po, kailangan po basang-basa. Parang pag piniganin nyo, uy, nandoon yung betadine. Ididiin po natin doon sa sugat. 2 minutes. Diin po natin. Diin na diin. Hanggat na nararamdaman yung hapdi, nakadiin po siya. Kung pwede po, iwasan yung pagbasa. Didiinan lang ng betadine. 2 beses, 3 beses sa magdamag. So, sa maghapon or everyday, hanggang po maglangib. Pag naglangib po yun, yan na, hindi na po natin kailangan inuman ng antibiotic. So, ang importante po, meron pong diin. Yung iba po kasi, ganun lang, pinapahid lang na ganyan eh. Hindi po mabisa yun. Mas mabisa po yung dinidiin na nararamdaman po yung hapdi. Kailangan pa po ba natin ng agua oxinada? Hindi na po. Betadine lang. Okay na po siya. Okay. Doc Lisa, final Yes, word? maraming salamat po kay Dr. Cathy Go of Manila Doctors Hospital at Philippine Dermatological Society. Yes, Dr. Cathy, siya na nga ang gines natin. Pumunta siya dito. Tipid tips para Tipid. sa... Tipid. Yan ang Tama. kailangan. Kailangan Masaya natin. lang. Masaya lang. Happy lang po tayo. God bless Maraming po. salamat God po. bless po. Bye-bye po.